who was delivered by Marcos to us. So that is the complainant, Trillanes, his cohort, Marcos, the jurisdiction, the investigator, the investigation. Do you want to go to the evidence? What are they saying? They are saying there was what? How many? How many did the media portray? 30,000. And then it was reduced to 13,000. And now it is how many? 34? 32 counts 31. No, 43. of murder. Murder, yeah. That amounts to, they say, crimes against humanity. Liar. It's a lie. The government has a policy of zero tolerance for illegal drugs. The Philippine government. The Philippine government has a policy of zero tolerance for illegal drugs. How did the administration of President Duterte implement this policy? They created the drug war. That is the program. That is the anti-drug program. It is called drug war. Tukhang. Now, the implementation of a program, whether it was good or bad, is not a crime against humanity. It may be good governance or bad governance. It is the same. It is the same with how President Marcos is running the country right now. It can be good governance or it is clearly bad governance. That is not a crime against the Filipino population. How a program is implemented, whether there were mistakes, errors, it was a bad program, is not a crime against humanity. That is the crime that they are saying that President Duterte has done to the Filipino people. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. Yeah. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hold up. Yeah. Yeah. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? So that is the crime. And what are they doing right now? This is 1 year past the day President Duterte arrived in The Hague. How many years? 1 year and 1 year and 4 months. And nothing has happened in the case. It is an unjust delay.
and unjust detention of President Rodrigo Duterte. Mainly because he does not pose a flight risk. He will never impede, obstruct any investigation. We saw that already when he was president, when he was not president. And third, he will not continue to commit crimes kuno. Because that was a program during his administration, an implementation of a policy by government. How can an implementation of a policy by government be a crime against humanity? Uwi na tayo, tay. That is Pilipinas the ICC and the case of Rodrigo Roa Duterte. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many aches and pains because of old age. For who? For the reputation of ICC? For Marcos? For Trillanes? For money? For what? For whose interest is the ICC serving now? Malita. That is the case of Rodrigo Roa Duterte. He should be released, and he should be released immediately. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa speech nga kahapon ni VP Sara Duterte doon po sa The Hague, Netherlands no, sa kailang ginawang rally sa labas ng ICC building. At ito nga mga kababayan ay minisquote na ng mga mainstream media dito sa ating bansa, ang GMA particularly at itong Abante News online mga kababayan, na kung saan ay sa dami-dami ng mga sinabi doon ni VP Sara patungkol dito sa mga ginagawang illegal ng ICC at ng gobyerno dahil yung kanilang pagdala doon kay President or former President Duterte ay hindi nga po dumaan dito no sa lokal na korte. At ito na ngayon mga kababayan no, yung kinuha lang nila dito sa kanilang mga articles online ay yung sinabi ni VP Sara na I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress no. So example lang po ito mga kababayan no, for the context lang sa mga hindi po nakapanood dito sa full video ng speech ni VP Sara, at dito nga po in-upload natin dito no yung bago pa yung statement ni VP Sara, yung about sa evidences mga kababayan, yung sinasabi nilang 30,000 na mga AGK victims daw, at alam naman po natin yan kung paano nila nilaro yan ng mga media no, at naging from 30,000 naging 13,000 daw, at ngayon ay nasa 30 plus na lang daw mga kababayan yung sinasabi nilang AGK victims daw no mga kababayan. So dito ay talagang halatado na gumagalaw na itong mga media dito sa ating bansa mga kababayan no, na sirain si VP Sara dahil yung statement ni VP Sara yun lang talaga yung kinuha nila para palabasin sa mga tao no na masamang tao si VP Sara Duterte mga kababayan. Example lang po yan ni VP Sara dahil yung mga patayan nga dito nung mga nakaraang mga taon yung during administration ni PRRD ay yung hindi naman related sa drugs ay sinasama nga nila mga kababayan no, at hindi po yan sekreto dahil mayroon nga pong babae doon na kasama sa picture nila na nag-claim na AGK victim daw yung anak, pero may nag-comment na kapitbahay na kilala sila na hindi naman daw pala no drug related no yung pagkamatay ng anak niya mga kababayan, ibang dahilan pala daw mga kababayan. So nakakahiya no, pati yung ibang mga picture na pinagpo-post nila ay may nakakilala no, at yung mga kapitbahay or kamag-anak
nagko-comment doon na bakit nandiyan ka, di mo naman anak yan, yung napatay, mga kababayan. Kaya talagang nakakahiya yung ginagawa, no, na alam naman po natin talaga na sanibura silang siraan itong si dating Pangulong Duterte. Para lang pagmukhain na masamang tao itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. No, alam naman po natin yung sanibura nila talaga, tulong-tulong sila dito, mga mainstream media, mga dilawan, at ngayon mga loyalista na, mga kababayan, no, mga komunista pa. Isa rin po yan, no, sa pinaka-agresibo talaga dito sa pagsira kay dating Pangulong Duterte, no, nagalit na galit sila dahil talagang almost na pulbos po sila, almost po silang na-wipe out, no, doon sa ginawang programa ni dating Pangulong Duterte dito sa NTF-ELCAC. At ngayon gumaganti sila dito, mga kababayan, at pati kay VP Sara galit na galit din sila, at takot na takot sila na maging presidente itong si VP Sara, mga kababayan, by 2028, dahil for sure yan ubos din po sila, no, itong mga komunista, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang ay talagang sobrang na kailang effort, no, para wasakin si VP Sara Duterte, mga kababayan. Ito nga, no, naglabas din po ng statement itong si VP Sara Duterte laban dito sa Abante News Online, no, na nagpost nga po doon. At itong GMA Public Affairs ay hindi pa siguro nakita ni VP Sara Duterte nung pinost ng GMA Public Affairs, mga kababayan, na ganun rin po, no, yung kinuha nilang statement lang ni VP Sara, yung sinabi niyang example, no, na yung may kabit pwede siyang mag-hire na para tsugiin yung kabit, mga kababayan, ng asawa, no. So ito ay example lamang ni VP Sara Duterte dito sa mga propaganda ng kalaban na yung patayan, mga kababayan, ay iniugnay na agad nila dito sa AJK, no, na hindi naman related, mga kababayan. At alam naman po natin yan, no, yung propaganda nila talaga noon pa yan. At ngayon, mga kababayan, no, sa tingin ko, kapag maging presidente yan si VP Sara by 2028, at kapag hindi magtagumpay yung kailang balak na impeachment laban kay VP Sara Duterte, ay for sure yan, mga kababayan, may makukulong yan. Lahat ng mga tumulong, lahat ng mga tao ng gobyerno na tumulong dito sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte at dinala doon sa Dahig, Netherlands, ay mananagot yan, mga kababayan, no. Hindi lang po yan yung mga nagsangkot dito sa flood control corruption, kundi pati itong mga taong ito na mga nagsanib puwersa noon para dalhin si dating Pangulong Duterte doon sa ICC, ay mananagot yan, mga kababayan. At sigurado po yan, no, kung si VP Sara ang maging presidente by 2028, at ilang taon na lang yan, mga kababayan. Wala na pong 2 years, no, matapos na po yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. At talagang kabahan na sila dito, mga kababayan, no, yung mga pinaplano nila noon, simula sa planning hanggang doon sa pag-execute nila ng kailang plano, doon sa pag-push kay dating Pangulong Duterte na pasakayin doon sa private plane na hinired po ng Office of the President daw yata yung nagbayad noon, mga kababayan, no, yung chartered flight na yun para ihatid lang si dating Pangulong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. Kaya talagang kabalo na ito sila. Bukod doon sa mga flood control corruption involved, no, or doon sa mga involved sa flood control corruption, ay kabahan na sila dito, mga kababayan, dahil mananagot po sila talaga dito, no. At ito namang ating Supreme Court, ang tagal din kasing maglabas ng desisyon, mga kababayan, no, patungkol doon sa kanilang petition nga, no, doon sa pag kidnap nga nila kay dating Pangulong Duterte, at maging dito kay Senator Bato de la Rosa, na nag-file po sila ng petition ng habeas corpus yata yon. Ang tagal ng pagdesisyon nila, mga kababayan, no, dito sa Supreme Court. Yun sana yung malaking tulong yun, no, na magbigay silang linaw patungkol dito sa mga issue na ito, na basta-basta na lang dalhin yung isang Pilipino doon sa ibang bansa, no. Baliktad yung nangyari dito, no. Yung mga Pilipino, no, nasa ibang bansa na may mga kinakaharap ng mga kaso or nakukulong, ay tinutulungan ng mga taga-gobyerno, mga kababayan, no. Pero ito baliktad, yung gobyerno pa mismo yung maghatid doon sa isang Pilipino doon sa ibang bansa, no, doon sa mga banyaga para husgahan, mga kababayan. So baliktad yung nangyayari dito, mga kababayan. At sa opinion ko din naman dito ay dahil po ito sa politika, mga kababayan, kaya talagang minamadali nilang dalhin si dating Pangulong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. Kasi kung matatandaan natin, isa po si dating Pangulong Duterte ang maingay rin po dito nag-criticize, no, sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, no, simula noong GAA nila, yung GAA 2024 at 2025, mga kababayan, dahil nga po doon sa mga bakante, no, doon sa mga blank items, mga kababayan. Pero pagdating doon sa BICAM ay may mga nakalagay na, no, may mga pinaglalaanan na, yung mga budget insertion, yung mga gano'n, no. So very critics po doon, binabatikos po yun ni dating Pangulong Duterte, yung paggagawa nila noon ng budget ng 2024 at 2025, mga kababayan. Kaya sa tingin ko isa yan
isa sa mga dahilan kung bakit minamadali nilang dalhin si dating Pangulong Duterte doon sa ICC para manahimik siguro, no? Sa tingin nila para manahimik na itong dating Pangulo para hindi na po i-criticize at tinawag nga pong bangag dito si Pangulong Marcos Jr. Kaya siguro ito rin po yung dahilan talaga kung bakit dinala nila. Pero nagkakamali sila mga kababayan dahil tuloy pa rin naman yung panawagan ng mga taong bayan at mas lalong nagalit pa sa kay Pangulong Marcos, no? Kaya po negative 27 yung kanyang net trust rating, no? According dito sa Publicus Asia na survey. At mantakin mo mga kababayan, trust rating po yan, no? Hindi po yan approval at satisfaction. Mas mabigat po itong trust rating kaysa doon sa mga approval or kaya satisfaction rating, no? So yung approval rating ay hindi na po kailangan yan dahil si Pangulong Marcos naman ay pababa na ng pwesto. So doon na lang magmamatter yan kung sino po yung kanyang i-endorso sa 2028 ay talagang negative din po yung kalalabasan noon mga kababayan, no? At talagang makikita naman natin yung panawagan pa rin ng mga tao ay tuloy pa rin yung flood control corruption, yung sa GAA 2024-2025 ay ongoing pa rin yung oral arguments ng Supreme Court, ay talagang tuloy pa rin ang panawagan mga kababayan. And yet, dito sa mga involved dito sa mga flood control ay iilan lamang yung mga pinakulong mga kababayan, no? At yung SONA nga, yung masabi nating binalita niya na malapit na daw kasuhan itong kanyang pinsan mga kababayan, no? So tingin ko naman ay for the ano lang yun, for the show lang yun mga kababayan para may masabi. Hindi yan makukulong mga kababayan kasi pag makulong yan si Romualdez baka ikanta yung mga kasamahan niyang mga nakinabang din ng billion-billion doon sa flood control at doon pa sa mga budget insertion. Kaya sinasabi niya lang yun mga kababayan, no? At marami pong nagsabi niyan, hindi lang po tayo, no? Na for the show lang yun mga kababayan para may masabi at para hindi magalit yung taong bayan dito sa kanya kasi nung nakaraang SONA niya ay sinasabi niya na bago magpasko maraming makukulong at yung sa flood control nga mga kababayan, pero yung pinakulong niya na mas mabilis talaga ay yung mga kontra, yung mga nagsasalita against dito sa corruption sa flood control, no? Ang bilis nilang pinakulong dito si Marcoleta, si Mike Defensor, pero pagdating dito sa kanyang pinsan ay hanggang ngayon ay kakasuhan pa lamang mga kababayan, no, ng ombudsman at nasa preliminary investigation pa lang pala ito mga kababayan, no. Malayo pa pala ito. Akala ko ay finaila na ng kasong plunder, graft at malversation doon sa mismong Sandigan Bayan, no. Pero hindi pa pala mga kababayan. Dito pa lang pala ito sa ombudsman for preliminary investigation pa lang at may pagkakataon pa itong mabaliktad, no, at mabasura dahil sasagot pa dito itong si Martin Romualdez mga kababayan ng kanyang mga counter affidavit. I-explain pa niya kung bakit hindi siya karapat-dapat nakasuhan. So pwedeng mabaliktad yan mga kababayan at eventually mabasura yung kasong iyan. At kahit si VP Sara Duterte ay may statement na rin po dyan, no? Kung ano yung opinion niya dito sa sinabing makukulong na daw or malapit ng kasuhan nga itong si Martin Romualdez mga kababayan. Matatandaan natin nga yung pangako niya na bago nga magpasko daw ay marami pong mga makukulong na mga kababayan at hanggang dumating yung Mayo, sinabi ni Ombudsman Remulla na mainit sa tag-init yung mga kakasuhan, no? Pero natapos na yung Mayo, dumating na tayo ngayon sa July mga kababayan at ganun pa rin yung kanyang sinasabi, no, na malapit ng kasuhan. Pero yun lang pala, no, for preliminary investigation pa lang pala yung status ng kaso ni Romualdez mga kababayan. So sino pa kayang maniniwala dito, no? Kasi sinasabi nila noon pa yan. Iwan ko lang kung may mga maniniwala pa kaya, no, bukod doon sa kailang mga followers talaga, doon sa mga loyalista, doon sa mga dilawan na ngayon ay Marcos na rin, doon sa mga anti-Duterte mga kabayan. Siguro yun lang yung mga maniniwala sa kanila, no? Pero dito sa mga neutral, sa palagay ko, kung talagang nakikita nyo yung totoong nangyayari ngayon sa ating gobyerno, talamak ang corruption at mga kriminalidad, so talagang mag-iisip ka mga kababayan, no? Kung ano ba talaga yung pinagagawa ngayon, ano ba talaga yung direction ngayon ng gobyerno ng Pilipinas mga kababayan. So ano pa masabi dito sa statement kahapon, no, ni VP Sara or kagabi doon sa ICC sa kanilang rally na misleading mga kababayan, no, ng mga mainstream media dito sa ating bansa, no, patungkol nga po dito sa kailang pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte, dinala doon sa The Hague, Netherlands mga kababayan. Pero yung kinuha ng mga mainstream media ay ito lang po yung sinasabi ni VP Sarang example, no, doon sa mga ebidensya daw nila patungkol doon sa mga AJK na from 30,000 down to 13,000 at ngayon nasa 30 plus na lang mga kababayan, no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.